So mga boss, sa mga boss ko dyan, professionals like architects, doctors, engineers, and accountants, kung nagbabala kayo na magpunta rito sa UAE, United Arab Emirates, para mag-work, ihanda nyo na itong mga documents na to bago kayo magpunta rito, para hindi na kayo maabala sa employment process nyo. Hindi kayo matulad sa akin, medyo tumagal yung employment ko. So mag-ready na kayo bago kayo mag-flight papunta rito sa UAE, at makinig kayo hanggang sa dulo ng video na to para i-discuss ko yung mga requirements na kakailanganin nyo pag magtatrabaho na kayo dito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa video na to or sa channel na to, subscribe na, kalembangin ang notification bell para sa mga susunod pang mga videos. So tara na. So ayan, mga boss, sa video na ito ay ipapaliwanag ko kung paano mag-a-apply or mag-o-obtain ng requirements sa iba't ibang ahensya sa atin sa Pilipinas, at ganun din dito sa United Arab Emirates. So umpisahan natin step by step ang proseso kung paano at kung saan kukunin. So ang una nating pupuntahan ay yun pong ating mga universidad. Pangalawa, itong universidad na ito, sila po ang magpoproseso at magsasubmit sa Commission on Higher Education, CHED, para i-attest po ng CHED na yun pong ating records sa universidad ay may original at may katotohanan. Ganun din po, pag natanggap na po natin yon, ang susunod naman po ay ang Department of Foreign Affairs. Bakit po Department of Foreign Affairs? Kasi po ito po yung magpapatibay ng ating mga dokumento, dahil gagamitin nga po natin siya sa abroad or sa labas ng Pilipinas. So sila yung magbibigay ng katibayan sa ibang bansa na ang ating dokumento ay totoo at tama. Pagkatapos nun, sa DFA, dahil pupunta po tayo dito sa UAE Embassy at gagamitin po natin yung ating dokumento, kailangan din po natin ipa-attest yan sa UAE Embassy sa Manila, o kaya sa Philippine Consulate sa Dubai, o kaya sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi naman, UAE. Pagkatapos nun, ito na yung final na attestation, pwede na natin siyang isubmit sa Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation sa UAE na nagpapatunay na lahat ng ating dokumento na galing sa Pilipinas ay may katotohanan at ginagarantiya ng iba't ibang ahensya mula sa Pilipinas hanggang sa United Arab Emirates. Okay, so umpisan na natin ng detalyado kung papaano at kung saan kukuha ng mga dokumento. So ayan po, ang minimum employment requirement in UAE, MORE or Ministry of Human Resources and Emiratization, ay yung colored po. Kung maaari po, colored po, kasi previously ang ini-issue po ng school, or hindi naman siguro namin na i-request sa school, ang kailangan po nila, lalo na po dito sa Abu Dhabi, ay colored po na diploma, pero certified and attested true copy. Ganun din po ang transcript of records na dapat din po ay colored and certified and attested true copy.
Actually, ito po ay optional na lamang po itong transcript of records dahil mas concern po ang MORE sa pagproseso ng diploma. Pero depende na rin po sa inyo kung gusto nyo rin pong ipa-attest ang inyong transcript of records. So, itong number 1 and number 2, ito po yung certification or process ng certification, authentication, and verification from CHED. So, mag-start po tayo sa university. Pupunta po tayo sa university natin. Magre-request po tayo doon ng true copy of documents A or B sa university natin. So, colored po yan ha, huwag po natin kakalimutan. Certified true copy po ang i-request natin sa university. So, from the university, i-accept po nila yung ating request at sila na rin po ang mag-a-apply or magsasubmit sa Commission on Higher Education to verify the authenticity of the documents. Pagkatapos nun, once the certificate from CHED is received, the applicant shall submit the said certificate to DFA for apostille. So, natapos na tayo sa CHED, na-collecta na po natin yung apostille. So, ito nga po pala yung sample ng apostille. Ayan po. So, yan po yung marireceive natin from Commission on Higher Education. Yan po. So, ang processing po niyan ay minimum po 1 week. Marireceive nyo na po yan from your school. Sa school or sa university nyo rin po siya marireceive yung Commission on Higher Education na certification. So, ang next na process po natin is number 3. So, sa number 3 po is how to obtain naman ng certification, authentication, and verification from DFA naman. So, yung na-receive natin na certificate from CHED ay ipapadala naman natin sa Department of Foreign Affairs via DHL or approved couriering company. So, hindi ko lang alam kung ang LBC ay approved din sila na mag-process sa DFA. So, ipapadala natin yon sa kanila. Sila na bahala mag-proseso, mag-submit. Magbabayad na lang po tayo sa kanila ng, I think, kung hindi ako nagkakamali, around 2,000 plus ang ang pagpapadala sa DFA. So, tatanungin din po nila kayo sa DHL kung i-continue nyo ba or isasubmit nyo sa UAE Embassy. So, I believe ang process po nito ay marireceive nyo pa muna ulit yung attestation or yung DFA certificate nyo. Tapos, ipapadala nyo yan normally kasi, pinapadala pa namin yan sa UAE Embassy ulit through DHL para i-attest naman ng UAE Embassy. Pero, hindi namin alam na pwede pala na skip na yon, na wag na lang ipa-attest sa UAE Embassy sa Manila. Instead, pag flight mo, dito ka na mag-apply or magpa-attest sa Philippine Consulate or Philippine Embassy sa Abu Dhabi. Okay? So, pag na-receive nyo na ang DFA apostille, ito po yung itsura niyang apostille na yan. So, ito po. Ayan ang itsura ng apostille na marireceive nyo. So, kapag na-receive nyo na po yan, pumunta na po kayo dito. Mag-flight na po kayo papunta ng UAE. I-plan nyo na kung kailan kayo pupunta dahil wala na po kayong kakailanganin pa from the Philippines. Okay, so continuation ng ating process. So, dito na tayo sa number 4. So, pagdating nyo po dito sa UAE, yung pong dala-dala po natin na apostille galing sa DFA ay kailangan po nating ipa-attest or ipa-verify sa atin pong
either Philippine Consulate or Philippine Embassy in UAE. So ang Philippine Consulate po natin dito sa UAE ay sa Dubai po. At ang Philippine Embassy naman po ay nasa Abu Dhabi. So kung saan po kayo malapit, doon na lang po kayo magpunta para ipa-attest po ang ating apostil. Okay po. So pag ito po, may mga requirements po tayo dito ng authentication for this school records or university records. So, ito po yung mga requirements, personal appearance, yun po ang napaka-importante. At yung mga original na documents na galing ng DFA. Tapos, one copy, isang kopya nung na-receive natin sa DFA plus yung sa CHED at yung galing sa school na true copies. Tapos, yung copy ng application. Yun po. So, pag na-i-process na natin yon, makaka-receive yung pong ating apostil, makaka-receive po yan siya ng stamp sa likod. So, ito po yung stamp niya. Yan, kung mababasa po ninyo ang logo po niyan, yan po ay the Philippine Embassy. Yan po. So, yan po ay tinatakan nila sa Abu Dhabi. Ito po yung marireceive niyan. Itatatak po nila yan doon sa likod nitong apostil. So kapag natapos nyo na po yung step na yan, pupunta na po tayo sa step number 5. So ito na yung final step actually ng pag-a-attest ng ating document. So ang last stage is sa MOFA na or sa Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. So pupunta tayo sa website nila or magda-download po tayo ng MOFA UAE app sa ating smartphone. Pag nabuksan na po natin yung website, makikita po natin doon yung attestations guide. So, dun sa attestations guide, yun po ay makikita natin kung magkano po ang babayaran natin per document. Okay? So, itong video na ito actually ay ma-i-explain ko po sa inyo kung paano po makakatipid at makakapagproseso ng maayos nang mababawasan po or mamimitigate po ang mistakes. At syempre, gastos na din. Okay po? So, itong attestations guide, makikita po natin dito na 150 dirhams po yung per document. So, kung hindi ako nagkakamali, yun po ay somewhere, mga almost 3,000 dirhams. Parang ganun po. Hindi po ako nagkakamali. So, ayan. So, kapag nakapunta na po tayo sa website nila, magla-login po tayo with a UAE pass. At kung wala naman, pwede po tayong makiusap sa atin pong mga kakilala, kapamilya, kaibigan na may UAE pass po para i-submit po natin yung ating documents. Kung wala naman, meron pa rin po tayong option para gumawa ng ating sariling account na pwede na rin po natin gamitin yan habang andito po tayo sa UAE. So yan, pag na-open na po natin, nakapaggawa na tayo ng account, na-open na po natin ang ating account sa website, ganito po yung lalabas. So, bakit ko nasabi na pwede nating escape yung sa UAE Embassy in Manila? Kasi po, nandito po sa sulat, kung babasahin po natin dito sa documents issued outside the United Arab Emirates, documents must first be attested by a UAE embassy which is in Manila or consulate abroad or by an accredited foreign mission in the UAE. Once documents are attested, you must apply online for attestation in UAE available on MOFA's official website or UAE MOFA
smartphone application. So, ang pipiliin po natin itong attestation in the UAE kasi andito na po kayo. Okay po? Tapos, pag na-submit nyo na yan, ang pipiliin po natin yung courier, yung Aramex. Kasi may nakasulat doon po na courier, Aramex. Ipiliin nyo na lang yung Aramex. Sila po yung magkokolekta. Actually, sa website, magbabayad na rin po kayo dyan via credit card or debit card. So, whatever you may select to pay the charge. So, ayan po, kukolektahin po ng Aramex yung document nyo dun sa date kung kailan nyo gustong ipa-pick up yung document nyo. And then, pag isasabit po nila yon sa MOFA, pag na-approve na po yun, ibabalik po din nila sa inyo after ng approval. At kung ma-approve na yon, ito po, marireceive nyo na po itong dalawang stamps. Itong stamp na to ay for diploma at itong stamp na to ay for TOR. So, kung diploma lang po yung nandoon sa inyong document, diploma lang po ang bibigyan nila ng stamp or isang stamp lang po ang ilalagay nila sa inyong DFA apostille. Ito rin po yung na-receive po natin sa ating Philippine Embassy na attestation. Ayan po. So, ang video na ito actually, nasabi ko na makakatipid kayo at na magagawa nyo ng tama yung proseso dahil una, yung pag-submit nyo pa sa UAE Embassy ay napakamahal. Kung isasubmit nyo pa yon sa UAE Embassy sa Manila. Kaya, in-skip ko na yung pagsasubmit doon. Hindi ko na yun ginawa. Dahil pwede pala na ipa-attest na dito sa UAE ang mga dokumento na yon via Philippine Embassy sa Abu Dhabi or Philippine Consulate naman sa Dubai kung saan kayo malapit. So, ayan, pag meron na po kayo nito sa DFA apostille nyo, pwede nyo na po yang isubmit sa inyong PRO, company PRO, para po mai-process na po niya ang inyong dokumento para sa inyong employment, which is sa Ministry of Human Resources and Emiratization naman. So yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong sa inyo or makakatulong sa inyo bago kayo magpunta rito sa United Arab Emirates, syempre huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at kalembangin yung ating notification bell para sa mga susunod pang videos na sigurado kung makakatulong sa inyo or sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo, at kung sino pa man nagpaplano na magtrabaho dito sa United Arab Emirates. So kung may mga katanungan kayo lang po ay magkomento, at yung nga po palang mga links na kailangan po ninyo for the MOFA, Philippine Embassy, Philippine Consulate, para makita po ninyo yung mga requirements. At napaka-importante din po pala na bago po kayo magpunta ng mga Philippine Embassy, Philippine Consulate dito po sa UAE, kailangan po ninyo na magpa-appointment. Yun po ay napaka-importante para hindi po kayo maabala sa inyong pagpunta. So yun lang po, yung mga links po, nandiyan lang po sa description ng video na ito. So, hanggang sa muli, Assalamualaikum.